mga mahahalagang pangyayari sa kasaysayan. Ako nga pala si Penoy, ang inyong lingkod. Wala nang paligoy-ligoy pa, simulan na natin. Agricultural Revolution. Sa sinaunang panahon, ang ating mga ancestors o mga ninuno ay mga nomadic na ang ibig sabihin ay palipat-lipat sila ng lugar na pinupuntahan para maghanap ng kanilang mga pagkain. Para mag-survive, sila ay nangangaso at nangongolekta ng mga halaman tulad ng prutas, gulay, halamang gamot at iba pang mga halaman. Pero noong 10,000 BCE, 12,000 taon na ang nakararaan, may nangyaring pagbabago at kamangha-mangha na kung saan ang ating mga ninuno ay natutong magtanim ng kanilang sariling mga halaman at ganun din ang mag-alaga ng kanilang sariling mga hayop. Ang nadiskubre ng ating mga ninuno ay matatawag na revolusyonaryo. Mula sa pag-iikot-ikot ng mga lugar para maghanap ng maaring makain, ay naging simpleng pagkakaroon ng taniman at mga alagang hayop na inaalagaan. Hanggang ngayon ay nagagawa at ginagawa pa rin natin ito at nagsilbing pamana sa atin ng ating mga ninuno. The Age of Exploration. Sa panahong iyon, lumitaw ang mga explorer o explorador, lalo na ang mga European explorer kagaya nila Christopher Columbus, Vasco da Gama at Ferdinand Magellan. Sila ay matapang na naglayag sa mga hindi pa nadadaan ng mga karagatan upang makatuklas ng mga isla na hindi pa nadidiskubre at makipagkalakalan. Ang Age of Exploration ay isang importanteng pahina sa kasaysayan. Kinokonekta nito ang mga kontinente, nakatulong din ito sa paggawa at pag-ayos ng mapa ng mundo. Naging daan din ito sa kalakalan, palitan ng ideya at kultura sa pagitan ng mga nasyon. Ito ay naging pundasyon sa interconnected global society na kinamulatan natin ngayon. The Scientific Revolution. Sa panahong iyon, ang mga siyentipikong katulad nila Galileo Galilei, Johannes Kepler at Isaac Newton ay nagsimulang pag-aralan ng mga kaganapan sa natural world na nagbibigay ng curiosity sa isipan. Gamit ng masusing obserbasyon, experiment at ng mga teorya, naging hamon ito sa mga sinaunang paniniwala. Kanilang pinag-aralan ng kalangitan, mga galaw ng mga bituin, planeta at iba pang mga celestial bodies na nakapaloob sa universe. Ganon din ang law of motion o galaw ng mga bagay at ang alam nating gravity. Ang discovery na ito hindi lang nagpalawak sa ating kaalaman patungkol sa natural world, naging pundasyon din ito ng modern science. Gamit ang telescope ni Galileo, kanyang naipakita ang mga buwan ng Jupiter at ang iba't ibang phase ng Venus na nagpabago sa paniniwala ng mga tao tungkol sa universe. Si Kepler naman gamit ang kanyang mathematical precision, inilarawan niya ang planetary orbits. Si Newton naman ang kanyang law of motion at universal gravitation. Kanyang ipinaliwanag na ang fundamental forces ang nagdidikta sa galaw ng isang object. Hanggang ngayon, patuloy pa rin na nagde-develop ang siyensya at parami ng parami ang mga nagiging siyentipiko. The Enlightenment. Sa era na iyon, ang mga mahuhusay na thinker or philosopher ay nagsasabi at sumusuporta sa paggamit ng reason, individualism at skepticism para sa authority at tradisyonal na paniniwala. Ito ay matatawag ding philosophical awakening. Ang mga philosophers na ito ay hinihikayat ang mga tao na kumestyon at mangalap ng kaalaman sa pamamagitan ng logical thinking and observation. Binigyang diin din nila ang kahalagahan ng karapatang pantao at kalayaan. Tinaguyod din nila ang pantay-pantay na pananaw sa bawat tao at pagkaroon ng respeto sa iba't ibang opinyon at paniniwala. Ang kilusan na ito ay ang naging pundasyon ng demokratiko at secular societies na alam natin ngayon. Ang Enlightenment
ang nagbigay liwanag sa daan patungong modernity na nagpabago ng kaalaman natin tungkol sa gobyerno, kawarapatang pantao at ang relasyon sa pagitan ng individual at gobyerno. The Industrial Revolution. Bago ito nangyari, halos lahat ay ginagawa gamit ang katawan at buong lakas. Pero nung dumating ng Industrial Revolution, may pagbabago na naganap. Ang mga tao ay natuto at nagsimulang gumamit ng mga makina. Gamit ang steam power at kalaunay naging electricity, nakakagawa sila ng mga bagay sa mas madaling paraan. Mula sa maliit na pagawaan ay naging malaking pabrika. Ang mga pabrikang ito ay naging sentro ng produksyon at nakakagawa ng mas maraming bilang ng mga produkto kumpara sa una. Ang mga lungsod na minsay naging simple at payak ay biglang lumobo ang populasyon dahil sa pagdagsa ng mga taong gustong magtrabaho sa mga pabrika. Ang dating buhay pagtatanim at paggawa ng mga kamay-kamay na kagamitan, pagkain o kahit anong produkto, ay naging isang malaking industriya ng malawakang produksyon. Pundasyon din ito ng kung anong kinamulatan natin ngayon. The Information Age. Nagsimula ito sa paglitaw ng mga computers at ng malawakang network o sistema na mas kilala sa tawag na internet. Hanggang ang world of information ay nag-open na sa publiko, ang internet ay madali nang ma-access gamit ang computer o kahit smartphone. Mas pinadaling komunikasyon sa loob ng digital realm. Ang mga messages ay makakarating kaagad kahit sa kabilang kontinente pa ng ilang segundo lang. Halos lahat ng pwedeng mapagkunan ng knowledge ay nasa internet na. Magdoble ingat lamang at alamin ang sources. Pati entertainment, mga movies, music at ng mga games ay madali mo nang mapakinggan, mapanood at malaro. Ang gagawin mo lang is mag-download. Ang mundo natin ay tila papaliit na ng paliit dahil sa koneksyon ng tao globally. Kahit malayo sa isa't isa ang mga tao, pwedeng-pwede mo na marinig ang kanyang boses gamit lamang ang smartphone mo or ang iyong computer. Hindi lang dyan nagtatapos ito dahil patuloy pang nagde-develop ang digital realm. Napakaraming lumilitaw ngayon, katulad na lang ng mga artificial intelligence o AI. Nasabi ng karamihan ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga tao. Marami pang mga bagay na pinag-aaralan at hindi pa isinasa publiko. Nakakamangha nga ba ito o nakakabahala? Yun lang ang aking nakalap na kaalaman sa ngayon na gusto kong ibahagi. Salamat sa inyong oras. Penoy nga pala ulit ang inyong lingkod hanggang sa muli. Paalam.